Yon. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. Sa mga kababayan, pahiya po ngayon itong mga basher ni Presidente Bongbong Marcos. Kasi nga po, nung nakaraan, sabi ng mga pangit na yan, no, na wala namang nakukulong na big fish dyan sa flood control scandal. So, pahiya sila dito. No? Kasi ako talaga mga ka-Streetwise, no, ako naniniwala po talaga ako na may proseso at naniniwala po ako na may makukulong po talaga ng mga congressman at saka mga senador. So kailangan lang po talagang dumaan sa proseso. So ngayon mga kababayan, no, meron na pong arrest warrant na paparating. Dito nga po kay Bong Revilla. Unang-una si Bong Revilla. So 100% po na darating po yan kasi po, ano ko nalaman? Kasi po ako mismo nakasuhan na. Ako mismo nakasuhan na. At napagdaanan ko na po yung napagdaanan ni Bong Revilla na yan, kaya alam ko po yung proseso. So pag-usapan nyo natin yan, baka sabihin nyo, binubullshit ko kayo dito. So ito sa una balita po ito sa Rappler. Sabi dito, former Senator Bong Revilla, who was previously involved in the pork barrel scam, now faces multiple criminal cases with the Anti-Graft Court Sandigan Bayan. So ibig sabihin nun, may kaso na po sa Sandigan Bayan. Tandaan nyo dumaan na po lahat ng proseso. Meron na pong complaint kay Bong Revilla, sumagot na po si Bong Revilla sa counter affidavit niya, nagkaroon na po ng resolution, so may probable cause. So ngayon, nakapag-decide na nga po na iakit na po ito sa Sandigan Bayan. So ibig sabihin nito, pag ang kaso po ay nasa korte na, arrest warrant na lang po ang hinihintay nito. Di ba? Aarestuhin na naman po si Bong Revilla. Depende yan kung arestuin ba siya o susuko siya. Tulad nung ginawa niya nga po dun sa Napoles, di ba? O sabi dito na on Friday, kanina lang po ito, no? On January 16, the Office of the Ombudsman filed cases against Revilla for alleged violation of Section 3E, Republic Act 3019 or Anti-Graft and Corruption Practices Act and for malversation. O tandaan natin mga streetwise, no? Na ito nga po ay non-bailable case. Di ba? So ibig sabihin nito, sure na po talaga, 100% na po talaga na may arrest warrant na po kay Bong Revilla. Ilalabas nila po ito ng korte. Kasi po, nasa korte na yung kaso Ewan ko lang kung di pa naintindihan ng mga bobang mga DDS yan. Alam ko po yan. Ako po nakasuhan na po ako, kaya alam po yung proseso. Kayo. Itong mga DDS na ito, bash lang ng bash. Di pa kayo nakaranas ng kaso. Baka pag nakasuhan nga kayo, baka yung size niyang bond paper, baka hindi nyo pa alam. Kasi kukuha pa kayo ng abogado. Yan ang problema sa inyo. Tanga-tanga kayo mga DDS kayo So ngayon mga kababayan, saan na ba tayo? So ito yung statement ngayon ng Ombudsman. Ombudsman ba to? Tama, si Miko Calviano nga to. So panoorin natin to Ito, sige. In connection with an alleged 92.8 million peso ghost infrastructure project in Pandi, Bulacan. The project was awarded on March 28, 2025. So ibig sabihin nito, 92 million po yung pinag-usapan dito. So pasok na pasok po ito sa graph at saka sa plunder kasi nga po 75 million po bago po maging plunder, 75 million pataas. Para maging non-bailable case. So pasok na naman si Bong dito. Diyos ko. Bayan. Accordingly, we informed the public that criminal informations have been filed before the Sandigan Bayan against several officials of the DPWH Bulacan 1st District Engineering Office and Senator Ramon Bong Bautista Revilla Jr. The informations allege that the respondents conspired to facilitate the release of approximately 76 million pesos for the supposed construction of a flood control project in Purok 5, Barangay Bunsuran, Pandi, Bulacan. So 76 million naman tong isa. 1 million na lang sana, Ikaw naman kasi Bong Hindi mo pa ginawang 75,999,000 para hindi ka pasok sa plunder 76 million, Diyos ko. A project which, based on official inspection and witness accounts, was never implemented. Despite the absence of any actual construction,
the respondents declared the project completed. Thereafter, to facilitate the release of the entire project cost, the respondents are found to have falsified accomplishment reports, issued fraudulent billing documents, and endorsed disbursement vouchers. Oh, yun. So ngayon nasa ano po, tindihin po natin, no. So sabi nga po dito ng ombudsman, ang nangyari po dito, no, nag-propose ng project worth 76 million and sa Bulacan, and then pagkatapos nga po noon, ito po ay declared na completed. No, complete na raw. Pero nung tiningnan po nila yung proyekto, walang proyekto. So ghost project po ito. And then pagkatapos nga mga babayan, no, dinaya po nila yung billings at saka po yung procurement. Oh. Lupit talaga ni Bong, no? The respondents in these criminal cases include, number 1, former Senator Ramon Bautista Bong Revilla Jr., aka Ramon Bong Bautista Revilla Jr., Assistant District Engineer Bryce Hernandez, Si Bryce, Engineer JP Mendoza, JP, Engineer RJ Domasig, Engineer Emelita Huat, Mr. Juanito Mendoza, Miss Cristina Pineda. There are 7 respondents in this case. so 7 yung respondent. So kompleto. So walang contractor? Tama, walang contractor nito kasi ghost project nga. Walang contractor na involved dito. O no? So ganun pala, no? Pag ghost project, nga pala, tama, no? Pag ghost project pala, walang contractor. Kasi ito po ay usapan between the proponent and the district engineer. No? So ngayon, ang proponent pala nito si Bong Revilla, tapos yung nag-initiate niya po sa grounds, sila Bryce Hernandez, sila JP Mendoza, at saka yung mga iba pang mga asungot. O nga pala, no, kung ghost project pala, walang contractor. Pag substandard po yung proyekto, may contractor. Okay. Sige. Hindi, actually, medyo na-ano ako dun, ha? Medyo na-amaze ako dun kasi ngayon ko lang naintindihan. Ngayon ko lang nga pala, no? Pag ghost project, walang contractor. O nga pala. They face the following charges. Number 1, malversation of public funds through falsification of public documents under Article 217 in relation to Articles 171 and 172 of the Revised Penal Code. And second, violation of Section 3E of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, or RA 3019. For the case of malversation, the prosecution recommended no bail. That said, if and when warrants of arrest are issued by the court, the respondents will have to be detained pending trial. Oh, no bail. Walang payansa. Ang sabi po ng ombudsman. Oh, yan tayo. Patay tayo dyan. Ewan ko ba, no? Kasi, well, mga kababayan, no? Ang nakapagtaka lang dito, no? No, kasi, medyo gets ko naman yung depensa ni Bong Revilla dito na siya po ay easy target. Kasi nga po, meron na nga po siyang kaso dati sa PDAF. Oo, medyo gets ko naman yan. Yun nga lang mga kababayan, no, ang sinasabi natin dito, no, na kung ikaw ba naman ay nakaranas na ng makulong, siya sigurado naman na alam mo kung gaano kahirap makulong. Hindi ka na dapat uulit. Well, ngayon, so tandaan natin, no, na syempre due process po yan. So meron pong karapatan si Senator Bong Revilla na sagutin po yung mga kaso po na yan na kinakaharap niya sa korte mismo. Yun nga lang, katulad po ito ng Napoles na siya po'y makukulong habang dinidilig po yung kaso. Malinaw yan, ha? So ngayon mga kababayan, no, bukod nga po kay Bong Revilla, no, kasi ito yung malipit dito eh. Hindi po talaga kasi magkakaroon ng kaso ang mga sangkot po na to kung walang witness. Napaka-importante po talaga ng may witness. So ito, buti na nga lang mga kababayan, no, na meron pong 4 na witness po ngayon. Na ito, state witness po to, ha, na 4 ex-DPWH officials, contractor are now, no, state witness, sabi ng DOJ. So ito na nga po sila: Henry Alcantara, Gerald Opilencia, si Sally Santos, at saka si Roberto Bernardo. So tandaan natin, no, na kaya pala wala si Bryce dito kasi mukhang implicated siya dito sa bukaso ni Bong Revilla. So gets ko na. So ngayon, na kailangan lang gawin ni Bryce para siya pa yung mabuseldo na wala po akong kinalaman dyan. Inutusan lang po ako ni Bong Revilla. Siya po mastermind po nito. Wala naman ako magagawa kundi sumunod. Wala akong choice. Siguro baka mapababa pa yung sentensya niya doon. Di ba?
Pwedeng ganon. So, mga kababayan, no, bukod nga po dito kay, ito ah. Bukod kay Bong Revilla ngayon, ang isa pang mainit dito, itong si Jinggoy. Oo, ito, nabalita rin to kanina, no? Department of Justice confirms that Senator Jinggoy Estrada and former Senator Ramon Revilla are facing plunder complaints related to the flood control project. So kung meron ng unang makukulong dito, mukhang si Jinggoy tsaka si Bong. Pero mukhang mauna ata si Bong. Oo. So ang tanong ngayon natin dito, no, paano na yung iba na sangkot dito sa flood control scandal? Di ba katulad nga po ni Cheese? Ay, Cheese, tama, si Cheese. At saka si what do you call this, si Joel Villanueva. Diyan ako nang init talaga sa dalawa na yan eh. Kay Bong tsaka kay Jinggoy, okay, masaya ako doon. Pero mas masaya po talaga ako kapag si Joel at saka si Cheese yung makukulong. Oo, kasi tandaan nyo, ito yung kay Joel, tinan mo, according to Alcantara testimony, the DPWH Bulacan First District Engineering Office received the following projects amounts which included funds allegedly allocated for commissions or kickbacks for various government officials. Ito po nangyari po ito sa Bulacan. So, 350 million in 2022, 710 million in 2023, at 3.3 billion in 2024, which 2.85 billion came from unprogrammed funds. Ito po yung sinasabi po natin, no, na ebidensya po laban po kay Joel Villanueva na ito po ay binanggit ni Henry Alcantara. Di ba? At bukod dyan mga babae, no, dyan po sa mga witness po na yan, syempre implicated din po dito sila Congressman Yap, di ba? Yan, mukhang susunod din po na arrestuin na rin po yung mga yan. Baka magtaguan na po yan kung sakaling magkaroon na po ng kaso sa kanila. At syempre po itong si Yusek Bernardo nga po, ang in-implicate naman po si Cheese Escudero. Alam naman po natin, no, nasang katutak din po ang ebidensya laban po kay Cheese. Kaya nagtataka po talaga ako kung bakit siya na-absuelto sa ICI. Di ba? Pero ang ibig sabihin ito mga kababayan, ito pong ginagawa po ngayon ng ating admin di PBBM, hindi po ito bara-bara. Hindi po ito tulad ng tukhang style na gusto ni Digong, natatakutin ka, ididemanda ka pag di ka sumusunod, o di ba, o papatayin ka. Ganun eh. Kasi kilala niyo ba si Kapep? Si Kapep, no? Yung Lodi natin si Kapep. Yung sa ABP. Dati po yung nasa Pasig River, yung Pasig River. Yung pagpapaganda ng Pasig River, siya po yung humawak niyan dati, si Kapep. Tapos one time, no, sa isang cabinet meeting, kinontra niya po si Digong. Kasi nga naman, sabi niya, ay babahayan pag ginawa niyo yung parte ng Skyway na yan. Sabi. So tama naman, binahanga yung Tagig ngayon, di ba? Tabi ng Tagig eh. Tabi ng Tagig. Tenement, yan. So ngayon, dahil sa kinontra niya si Digong, yun, tanggal sa pwesto at tinawag pang kurakot. Hindi naman dinimanda. Di ba? So yun po ang point natin. Dito nga pa sa panahon ni PBBM, may due process. No, at ito po mga ebidensya po na to, base po ito sa testimonya po ng mga testigo. Di ba? So much better po na ganyan po, no. Well, ang point lang natin dito, matagal yung proseso. Sobrang tagal na proseso. Ngayon, ini-estimate dati ni Boying Rimulya na December. Well, dahil po sa mga MR na yan, sa motion for reconsideration po na yan, kaya po tayo nadi-delayed. Kaya sabi ko na sa inyo nung sinabi nga po ni Boying Rimulya na na December 15, sabi ko mukhang malabo yung timeline kasi mag-motion for reconsideration sigurado sila Bong Revilla dito. At malabang baka January or February na sila maaresto. So, tama nga tayo, di ba? Ang hinihintay nila ngayon natin dito, yung paglabas po ng arrest warrant. Kasi nga po, sigurado at 100% na po na may arrest warrant na po yung dalawa na yan. Di ba? Okay. So, yun mga kababayan. So, kayo po, masabi nyo nga po dito sa paparating po na arrest warrant po laban kay Bong Revilla. So, deserve nyo po ba ito? Di ba? So, kayo ba, masaya ba kayo dito? O mas masaya kayo kung sana si Cheese ito at saka si Joel? Di ba? Pwede na yan, Bong. At least merong nahuli. Di ba? So, yan, no? So, pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, yan po Steam Replay. So, pa-like, pa-subscribe, hindi makalabisan, pa-share ng content natin ngayon, no? So, thank you mga kababayan. Kita na ulit tayo sa susunod na content. So, thank you. Salamat and bye-bye.